Okay, so welcome back. So sa video to, solve natin tong reflected XSS into HTML context with most tags and attributes blocked. No? So basahin natin, this lab contains a reflected XSS vulnerability in the search functionality but uses a web application firewall or WAF to protect against common XSS vectors. To solve the lab, perform a cross-site scripting attack that bypasses the WAF and calls the print function. Okay? So, for this lab, kailangan natin netong cross-site scripting cheat sheet, no? So, punta lang tayo sa link na to. Okay? And load na natin yung lab, investigate natin to. So, ito na yung ating search functionality na vulnerable. And sabi niya, binablock daw niya yung most tags and attributes, no? So, try natin. Lagay tayo ng image tag. Tignan natin kung mabablock ba niya. And search. So, ayan, no? Sabi sa atin, tag is not allowed. So, ang magandang gawin dito is i-try natin to na i-investigate sa burp, no? So, ito yung ating request. So, send natin to repeater and investigate natin. So, ang magandang gawin dito is i-try natin na i-fuzz kung anong mga tags yung hindi nabablock, no? So, maganda send natin to intruder. Okay? Then, i-fuzz natin to na parameter, no? So add natin, then sa payloads, kuha tayo ng tags from the XSS cheat sheet, no? So copy tags to clipboard and paste natin dito. Okay? So start attack. So kung mapapansin nyo, karamihan ng mga tags natin dito nag-return ng 400 status code, no? Pero meron tayo ditong isa or actually dalawa na tags na pwede, no? So, yung una is body and yung isa custom tag. So, alam natin na pwede yung body tag. So, ngayon maghanap tayo ng attribute na pwedeng gamitin with the body tag, no? So, palitan natin yung ating position dito. Palitan natin na body. Alam natin na body na siya, di ba? Then space and then lagay natin yung ating target dito, no? And sa payload, clear natin to. Copy natin lahat ng events to clipboard. And paste natin dito. Okay? Then start attack tayo ulit. So kung mapapansin nyo, karamihan dito, ulit, 400 yung response. Pero kung investigate natin, meron tayo ditong mga 200, no? So on before input, on before toggle, on drag exit, on form data, on rate change, and on resize, on scroll end, and on suspend, no? So, alam natin ngayon na pwede tayong gumamit ng body tag and gamit tayo ng isang attribute dito, no? So, pinakamadali, gamit natin yung on resize, no? I-resize lang natin yung page. Okay? So, balik na tayo dito. Gawa tayo ng exploit natin sa exploit server. Load natin yung exploit. So, ang maganda gawin, gawa tayo iframe. So, iframe source equals yung ating URL. So, ito. Then, lagyan natin na search parameter. Then, tignan natin kung saan ba nare-reflect to, no? So, lagay tayo 1, 2, 3, 4. And view page source tayo. So, yung 1, 2, 3, 4 natin, nandito. No? So, kailangan natin mag-escape dyan bago mag-body tag, no? So, dagdag tayo. So, %22, %3e, %3c, then body, then space, %20, on resize, equals print. Okay, and then closing natin, %3e. Then, on load, pagka-load nung ating iframe, gagawin natin is, i-resize natin. No? So, this.style.width equals, let's say, 50 px, no? Then, close natin. Okay? So, store natin. Check natin kung gumagana itong exploit natin. View exploit. So, ito na yung ating iframe. And, ayan, na-trigger yung ating print. No? So, ang kailangan na lang natin gawin ngayon is i-deliver exploit to victim. Okay? And there you go. Nasolve na natin yung lab. Okay?
So, I hope na-gets nyo tong video na to and see you in the next video.